Mga kabayan, tatlo lang pala ang kukunin ng Pilipinas na Abukama-class destroyer escorts ng Japan, yan ay ayon kay Jose Maria Ambrosio Espelita. Pero bago natin alamin kung bakit tatlo lang ang kukunin ng Pilipinas, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Alam nyo naman ang Japan ay inoffer nila ang kanilang Abukama-class destroyer escort sa Pilipinas. Kaya ang Philippine Navy Experts Team ay nag-conduct kaagad ng visual inspection sa 6 na mga barko, para malaman kung nasa good condition pa ang mga ito. Dahil ang mga barkong ito ay tumagal na ng mahigit 30 taon. At ang kalalabasan ng kanilang visual inspection, ay ang barko ay kaya pa mag-perform ng kanyang functions bilang destroyers escorts. Pagdating sa maintenance, talagang magaling ang Japan, kaya malamang nasa good condition pa ang mga barkong ito. Ang purpose ng destroyer escorts ay ang mag-provide ng anti-submarine warfare and anti-surface warfare. Ang pinaka-primary roles niya ay ang mag-escort ng convoy, fleet support, and countering submarine threats in maritime domain. At ito ay nakaspecialized bilang submarine hunters. Kaya pag nakuha ito ng Pilipinas, malaking tulong ito pag ginamit sa pagpatrolya sa West Philippine Sea. Ang Abukama-class destroyer escorts ang pinakaunang barko ng Japan na nag-integrate ng stealth design elements. Kaya naka-V-shaped ang forma ng kanyang hull para ma-reduce ang radar cross-section. Dahil dito mahihirapan ng radar na ma-detect at ma-identify ito. In short, may pagka-stealthy ang barkong ito. Hindi pa naman retire ang mga barko na ito, nakatambay lang sila dahil kulang ng tauhan ng Japan Navy. Kaya ang kanilang mga tauhan ay nakafocus sa kanilang mga advanced at modernong mga barko. Ang schedule ng retirement ng mga barkong ito ay nasa year 2027 pa. Dahil hindi nagagamit ng Japan ang mga barkong ito, napag-isipan nila na ipamimigay na lang sa mga kaalyado nilang mga bansa na may alitan sa China. At para makatipid na rin sa mga gastusin sa pagmi-maintenance ng mga barkong ito. Isa sa napili nilang paglipatan ng mga barko ay ang Pilipinas, para matulungan mapalakas ang Philippine Navy, at magkaroon ng karagdagang barko na pwedeng magamit sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ang problema lang sa paglipat ng mga barko, ay mayroong principle ang Japan sa pag-transfer ng kanilang defense equipment, at ng kanilang technology, kung saan bawal ang mag-export ng mga lethal weapons. Pero inaalaw nila mag-exports, pag-joint development at production kasama ang taga-ibang bansa na padadalhan. Kaya malaki ang posibilidad na tatanggalin lahat ang mga armas ng barko, bago ilipat ito sa Pilipinas. Ang maibibigay lang na barko ng Japan ay 3 piraso, dahil ang Vietnam at Indonesia ay posibleng mabibigyan din. Ito ay sinabi sa Kyodo News ng Japan. Kahit 3 lang ang ibibigay ng Japan, malaking tulong pa rin ito. Pag nalagyan ito ng mga advanced na weapons, tatalunan pa nito ang mga bagong model na warship, dahil sa kanyang pagka-stealthy na design. Kung libre lang ito, dapat huwag ng tipirin ng Pilipinas ang kanyang mga armaments. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.